Ngayon ay ikukwento ko ang tungkol sa isang kakaibang pelikula. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa hangganan ng dalawang bansa, isang misteryosong bangin na balot ng makapal na fog buong araw. Sa hindi malamang dahilan, nangangailangan ito ng isang top agent at isang elite sniper mula sa Marine Corps upang bantayan ito ng magkasama. Walang nakakaalam kung gaano talaga kalalim ang bangin na ito o kung anong nakakatakot na mga lihim ang nakatago rito. Gayunpaman, ang mga kakaibang tunog na madalas marinig ay nagpapaisip sa mga bantay mula sa dalawang bansa na tila may kinakaharap ang sangkatauhan na isang hindi pa nararanasang sakuna. Anong klaseng mundo ang nasa likod ng fog? Magagawa ba nilang pigilan ng paparating na kapahamakan? Nagsisimula ang kwento ilang araw na ang nakalipas. Si Anna ay ang pinakamahusay na agent ng Lithuania. Matapos niyang matagumpay na makumpleto ang isa na namang assassination mission, ipinadala siya ng kanyang organisasyon sa isang bangin. Sa mga susunod na araw, magsasagawa siya ng isang lihim na guarding mission sa isang watchtower na tila umaabot sa langit. Nalito si Anna nang marinig ito dahil kahit anong tingin, parang walang sino mang pupunta sa lugar na iyon. Sa kabilang panig, si Mike, isang dating elite sniper ng Marine Corps, ay biglang tinawag pabalik matapos ang 4 na taong pagreretiro. Isang babaeng opisyal ang matagal nang naghihintay sa kanya. Matapos alamin ang kanyang pangunahing impormasyon, nagpadala ito ng pribadong eroplano upang dalhin siya sa isang liblib na lugar. Matapos magparachute mula sa himpapawid, lumapag si Mike sa isang lambak na puno ng makakapal na halaman. Umakyat siya sa mga bundok at dumaan sa mga lambak hanggang sa marating ang mission area, ang misteryosong bangin na balot ng fog sa loob ng maraming taon at bihirang puntahan ng sinuman. Doon niya nakilala ang dating bantay na si Dre. Mainit siyang tinanggap ni Dre at ipinakilala ang lahat tungkol sa lugar. Ngunit tila kaunti lamang din ang alam ni Dre tungkol dito. Dinala niya si Mike sa isang lookout point at ipinakita na ito ang tirahan ng mga bantay. Sagana ang mga supply sa loob, ngunit kulang ito sa communication equipment dahil sa panahon ng pagbabantay, bawal silang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Napansin ni Mike na may watchtower din sa kabilang panig. Ipinaliwanag ni Dre na may mga bantay din doon. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Bukod pa rito, ang buong bangin mula hilaga hanggang timog ay puno ng mga landmine at mapanganib na hadlang, kaya wala ring silbi ang regulasyong iyon dahil hindi rin naman nila mararating ang kabilang panig. Bagamat casual ang pagsasalita ni Dre, hindi mapakali si Mike habang nakikita ang iba't ibang mabibigat na armas sa bangin. Hindi niya maiwasang magtanong kung ano ba talaga ang nasa loob nito. Hindi inaasahan. Sinabi ni Dre na ang bangin ay ang pintuan patungo sa impyerno at sila ang mga tagapagbantay ng gate ng impyerno. Hindi ito pinaniwalaan ni Mike ngunit seryoso ang mukha ni Dre. Ipinaliwanag pa nito na ang kanilang misyon ay hindi para bantayan ang pasukan upang walang makapasok kundi para siguraduhin na ang mga halimaw sa loob ay hindi makakatakas. Akala ni Mike ay kalokohan lamang ito, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang kakaibang sigaw mula sa bangin. Sinabi ni Dre na iyon ang halimaw na binabanggit niya. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang itsura nito. Noon pa man, tinatawag ito ng mga bantay na Hollow Man at hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang tawag dito. Noong huling bahagi ng 1840s, nagpadala ang League of Nations ng 2,400 na cavalrymen upang patayin ang mga halimaw, ngunit wala ni isa ang nakabalik mula sa bangin. Simula noon, binago ng League of Nations ang kanilang estratehiya mula sa pag-atake tungo sa depensa. Naglagay sila ng mga patibong sa loob ng bangin upang pigilan ang mga Hollow Men na makatakas. Mas lalo pang kinabahan si Mike matapos marinig ito. Kinagabihan, pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Dre at isinulat ang kanyang nararamdaman sa kanyang notebook. Inilagay niya ang kanyang machine gun sa abot kamay bago siya makatulog. Kinabukasan, sumakay si Dre sa isang helicopter palabas ng bangin. Ngunit matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, agad siyang pinatay ng extraction team at hinayaang mahulog ang kanyang katawan sa kailaliman. Ito pala ang tinatawag ng League of Nations na handover. Sa kabilang panig, opisyal nang nagsimula ang pagbabantay ni Mike ng mag-isa. Araw-araw siyang nagpapatrol sa West Canyon at nagbibigay ng radio report sa takdang oras. Bukod dito, napaka-boring ng kanyang buhay. Sinusuri niya ang mga materyales na iniwan ng mga naunang bantay. Hindi inaasahan, may natuklasan siyang mga mensaheng inukit sa pader sa likod ng bookshelf. Nabasa niya ang ilan at napagtanto niyang puro ito nakaka-inspire na salita na nagbigay ng kaunting aliw sa kanyang malungkot na kalagayan. Ngunit nanatiling boring ang kanyang mga araw. Kinagabihan, hindi napigilan ni Mike na silipin ang kabilang panig gamit ang binoculars. Natuklasan niya na ang bantay sa East Tower ay isang babae, si Anna. Napansin din ni Anna na may nakatingin sa kanya kaya agad niyang pinatay ang ilaw. Ngunit hindi nito napigilan ang apoy na sumiklab sa puso ni Mike. Mula noon, nagbago ang kanilang relasyon. Araw-araw silang nagmamasid sa isa't isa gamit ang binoculars. Hanggang sa isang araw, hindi na napigilan ni Anna ang sarili at nagpaputok siya sa himpapawid. Nakuha nito ang atensyon ni Mike.
Nang tumingin siya muli sa binoculars, nakita niyang may hawak na handwritten sign si Anna, nagsisimula na siyang makipag-ugnayan. Ngunit naging reserved si Mike at sinabing bawal silang mag-usap ayon sa rules. Hindi ito pinansin ni Anna at agad niyang binaril ang bote ng tubig ni Mike sa loob ng bahay gamit ang sniper rifle. Lalong uminit ang sitwasyon. Ayaw magpahuli ni Mike kaya gumanti rin siya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sinenyasan siya ni Anna na tumingin pababa sa kanyen. Agad naging alerto si Mike. Sa una, wala siyang napansin dahil sa dilim, ngunit nakita ni Anna ang bahagyang galaw, parang may aninong gumagalaw. Napansin din ni Mike na may kakaiba, kaya agad niyang itinaas ang kanyang rifle at tumingin sa scope. Sa pagkakataong yun, nakita na niya kung ano ang nasa kanyan, isang hindi kilalang nilalang na umaakyat sa bangin. Mabilis at kakaiba ang galaw nito. Mas nakakatakot pa, ang mga nilalang na ito ay may mukha ng tao, na baluktot at nakakatakot sa dilim. Walang pag-aatubili, pinaputok ni Mike ang kanyang baril. Natama niya ang target at sumabog ang bomba sa ibaba. Tinamaan siya ng shockwave kaya napaatras siya. Ngunit patuloy na dumarami ang mga nilalang. Agad na nag-set up si Anna ng machine gun upang tulungan si Mike. Sa matinding putukan, pansamantalang napawrong ang mga halimaw. Naging tahimik ang paligid na parang ilusyon lang ang nangyaring laban. Naalala ni Mike ang sinabi ni Drake, ang mga ito ang mga Hollow Men. Biglang may narinig si Anna mula sa ilalim ng kanyang paa. Nakaramdam siya ng kaba at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maingat siyang tumingin pababa, ngunit hindi niya namalayang may isang Hollow Man na nakaakyat na sa watchtower. Nakakatakot ang itsura nito, baluktot ang mukha at may parang paa ng hayop sa ulo. Agad bumilis ang paghinga ni Anna at binaril niya ito. Ngunit hindi pa tapos ang panganib, marami pa ang umaakyat. Patuloy siyang nagpaputok habang si Mike ay nagbibigay ng suporta mula sa malayo. Ngunit ang isang nahulog na Hollow Man ay gumulong papunta sa explosives at nagdulot ng malakas na pagsabog. Tinamaan si Anna sa balikat ng shrapnel. Agad nag-set up si Mike ng heavy machine gun at pinaulanan ng bala ang mga halimaw sa kabilang panig. Sa kabilang side, tumayo muli si Anna kahit nasasaktan at nagpatuloy sa laban. Naghalo-halo ang mga bala sa bangin, bumuo ng nakamamatay na web ng firepower na nagpabagsak sa mga halimaw. Biglang may Hollow Man na nakatrigger ng alarm line. Agad nag-activate ang lahat ng Gatling guns. Umabot sa rurok ang putukan, parang ulan ang mga bala. Hindi matukoy kung gaano katagal iyon tumagal. Nang mawala ang apoy at usok, nakita muli ni Mike si Anna. Napansin din siya ni Anna at itinaas ang kanyang whiteboard, sinasabing ito ang pinaka-exciting na birthday ng kanyang buhay. Ngumiti si Mike, pansamantalang natapos ang laban. Kinabukasan, abala si Mike sa pag-aayos ng mga nasira dahil ayaw na niyang maranasan muli ang ganoong pangyayari. Ngunit habang inaayos niya ang explosive sa bangin, may isang kakaibang flying device na lumitaw mula sa kailaliman ng bangin at huminto sa harap niya. Agad nagtaas ng baril si Anna sa taas. Naglock din ang malapit na Gatling gun sa target, ngunit bigla itong bumaba ng walang paliwanag. At ang kahina-hinalang flying device ay umalis. Nang lumingon si Mike, hindi niya maiwasang magtanong ano bang nangyayari? Ano ang ibig sabihin ng paglitaw ng flying device na yon? Sa isang iglap, dumating ang Desyembre at unti-unting lumamig ang panahon. Sa panahong ito, ipinagpatuloy ni Mike ang kanyang regular na patrol at mga report. Ngunit dahil sa presensya ni Anna, hindi na gaanong mahirap ang kanyang pagbabantay. Araw-araw silang nakikipag-ugnayan mula sa malayo gamit ang mga senadoryas at karatula upang maipahayag ang kanilang iniisip at nararamdaman. Gumagawa pa sila ng mga snowman tuwing may snow na para bang pinupunan nila ang isa't isa ng kasama. Ngunit isang araw noong Pebrero, malungkot si Anna. May hawak siyang karatula na nagpapahayag ng kanyang kalungkutan. Nang mabasa ni Mike ang nakasulat, hindi siya mapakali ng matagal. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa warehouse, kumuha ng isang rocket at sinimulang baguhin ito ng may kasanayan. Pagkatapos, itinulak niya ang isang bungkos ng mga lubad palabas. Mula sa watchtower, pinagmamasdan ni Anna ang ginagawa ni Mike. Nang makita niyang nag-set up ito ng rope rocket launcher, sa kanya naunawaan ang plano nito. Sumilay sa kanyang mga mata ang sorpresa at pag-asa. Inayos ni Mike ang kanyang posisyon at pinaputok ang rocket. Sa isang malakas na ugong, tumawid ito ng eksakto sa malawak na bangin papunta sa kabilang panig. Agad na naintindihan ni Anna ang ibig sabihin at mabilis na bumaba sa watchtower. Gumamit siya ng fire extinguisher upang patayin ang nasusunog na mga sanga at itinali ang lubid sa isang matibay na puno. Pagbalik niya sa watchtower at pagtingin sa kabilang panig gamit ang binoculars, nakita niya si Mike na may hawak na kahoy na karatula na may nakasulat, "Pwede ba tayong mag-dinner ngayong gabi?" Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Anna. Huminga siya ng malalim at pumayag. Matapos gawin ni Mike ang kanyang mga gawain, inayos niya ang sarili at pumitas ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Pagkatapos, dumulas siya sa lubad papunta sa kabilang panig. Ngunit masyadong malawak ang kanyan kaya tumigil siya sa gitna dahil kulang ang momentum. Sa ilalim niya ay isang lambak na balot ng hamog kung saan maririnig ang nakakatakot na mga sigaw.
Nakaramdam siya ng matinding takot, ngunit mahigpit niyang hinawakan ng lubad at nagpatuloy sa pag-akyat hanggang sa makarating siya sa kabilang panig ng ligtas. Sa wakas, nagkita ang dalawa na puno ng damdamin. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Ana. Siya na mismo ang nag-imbita kay Mike na mag-dinner. Umupo sila sa watchtower, umiinom at nagkukwentuhan, tinatamasa ang bihirang pagkakataong magkasama. Pagsapit ng gabi, hindi na umalis si Mike. Sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong sumayaw sa ilalim ng mahiwagang atmosfera. Ang mga sumunod na nangyari ay natural lamang. Matapos ipahayag ang kanilang pagmamahal, humiga sila sa sofa habang nakatingala sa mabituing langit, pinagmamasdan ng makinang na Orion Constellation. Makikita sa mga mata ni Ana ang matinding pangungulila. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na magpapalam ito sa mundo sa araw ng mga puso. Kapag nami-miss niya ito, dapat siyang tumingala sa Orion dahil magiging pinakamaliwanag na bituin ng kanyang ama at mananatili sa kanyang tabi magpakailanman. Kinabukasan, nagpaalam ang dalawa ng may pag-aatubili. Lumakad si Mike papunta sa lubad at mabilis na dumulas pabalik sa kabilang panig. Ngunit tila mahilig ang tadhana na paglaruan sila. Pagdating niya sa gitna, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa ibaba ng bangin. Ang mga kinamumuhiang Hollow Men ay muling lumitaw. Sa hindi malamang dahilan, na-trigger nila ang mga explosive sa bangin. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bangin. Bago pa makareact si Mike, naputol ang lubad dahil sa lakas ng pagsabog. Nahulog ang kanyang katawan na parang saranggolang naputulan ng tali, diretso sa kailaliman. Nasaksihan ito ni Ana. Wala siyang oras mag-isip, agad siyang bumalik sa kanyang silid, kinuha ang mga gamit na kailangan, at tumalon sa bangin ng walang pag-aatubili. Humahampas ang hangin sa kanyang tenga habang bumabagsak siya. Sa tamang oras, binuksan niya ang parachute. Ngunit biglang nagbago ang hamog sa lambak, mula puti ay naging dilaw na may kasamang nakakatakot na aura. Maya-maya, bumagsak si Ana sa isang rumaragasang ilog. Agad siyang nilamon ng napakalamig na tubig. Nagpumiglas siya sa takot at sa wakas ay naputol ang parachute cords. Sa tulong ng mga sanga, nakaakyat siya sa pampang. Sa kabilang panig, si Mike ay nakabiti ng pabaliktad sa isang puno, walang malay. Habang nagkakamalay, naramdaman niyang may papalapit. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, naparalisa siya sa takot, isang nilalang na parang higanteng uod ang papalapit sa kanya. Malakas ang kabog ng kanyang puso. Wala siyang oras mag-isip, agad niyang kinuha ang kanyang baril at pinaputokan ito. Matapos ang ilang putok, napatay niya ang nilalang. Pagkatapos, pinutol niya ang lubad at bumagsak sa lupa, ngunit aksidenteng nabasag ang isang kakaibang bagay. Hindi niya ito pinansin at sinubukang tumayo. Ngunit laking gulat niya nang maramdaman niyang parang pandikit ang nasa ilalim niya at hindi siya makagalaw. Mas nakakatakot pa, may mga matutulis na puting bagay na lumitaw sa paligid niya na parang mga pangil na unti-unting sumasara, tila ginagawa siyang pagkain. Habang malapit na siyang mamatay, isang pamilyar na putok ng baril ang narinig, si Ana yon na dumating sa tamang oras. Tumpak niyang pinasabog ang mga matutulis na pangil at agad lumapit, ginamit ang kutsilyo upang putulin ang malagkit na substance sa ilalim ni Mike. Pagkatapos, nagpasya silang tahakin ng misteryosong hamog papunta sa silangang bangin upang makahanap ng paraan palabas. Ngunit makapal ang hamog na parang kurtina, tinatakpan ang lahat. Hindi nila alam kung anong panganib ang nagtatago roon kaya maingat silang naglakad. Ilang hakbang pa lang, biglang naging kakaiba ang paligid. Hawak nila ng mahigpit ang kanilang mga armas habang patuloy na sinusuri ang hamog. Biglang may isang nilalang na nakasakay sa kabayo ang sumulpot mula sa fag. Hindi nakaiwas si Ana at natamba siya. Si Mike ay nataman din ng isa pang kabayo. Mas lalo pang nakakatakot ang kanilang nakita, ang rider ay may kakaibang anyo, natatakpan ng mga sanga ang katawan at may mahabang kutsilyo sa baywang. Agad na naisip ni Mike na isa itong Hollow Man. Lumaban sila ng buong lakas, ngunit napakabilis ng nilalang at napakalakas ng atake nito. Sa kabutihang palad, bihasa sila sa labanan. Mabilis na binaril ni Ana ang umatake sa kanya. Sinamantala ni Mike ang pagkakataon at pinatumba ang kabayo ng isa pang Hollow Man. Nawala sa balanse ang nilalang at sinunggaban ito ni Mike at hinampas sa ulo gamit ang kanyang baril, nagawa niya itong patayin. Ngunit sa kaguluhan, nakatakas ang Hollow Man na may kutsilyo at nawala sa hamog. Habang tinitingnan ng bangkay, may naisip si Mike. Lumuhod siya at sinuri ito ng mabuti, napansin niyang suot nito ang military uniform mula pa noong 1840s. Naalala niya ang sinabi ni Dre tungkol sa 2,400 na cavalry na nawala. Dapat sana ay buto na lang ang mga ito, pero bakit buo pa ang kanilang uniforme? Anong lihim ang nakatago rito? Nagpatuloy silang maglakad, puno ng kalituhan. Mas lalo pang naging nakakatakot ang kanilang nakita, ang mga bundok ay puno ng mga punong gawa sa puting buto na may mga mukhang baluktot at nakakatakot na parang nagsasalaysay ng matinding paghihirap. Naramdaman nila ang matinding takot. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang construction area. Ang lupa ay puno ng bitak na parang tinamaan ng lindol. Ang mga gusali ay nababalot ng mga nakakatakot na baging na parang ahas.
Umalingaw ang nakakatakot na mga alulong sa paligid. Agad nilang itinaas ang kanilang mga baril at nagtago sa isang abandonadong simbahan. Ngunit mas nakakatakot ang kanilang nakita sa loob, ang mga upuan ay puno ng mga kalansay ng tao. Sinuri ito ni Mike at napag-alaman niyang namatay ang mga ito dahil sa cyanide poisoning. Napaisip siya, anong klaseng nilalang ang makakapilit sa mga taong gawin yon? Totoo bang impyerno ang lugar na ito? Hindi alam ni Ana kung paano siya aaliwin, kaya tumingin na lamang siya sa paligid. Ngunit nang tumingala siya, biglang may isang nilalang na parang gagamba ang umatake mula sa itaas at tinambe siya. Sunod-sunod na sumulpot ang mga bone spider at inatake silang dalawa. Sanay sa laban, hindi sila natakot. Ngunit biglang dumating ang maraming hollow men sa loob ng simbahan na nagdulot sa kanila ng matinding panganib. Sa pagkakataong ito, kumuha si Ana ng explosives mula sa kanyang backpack. Sa isang malakas na pagsabog, nagkaroon ng daan palabas sa harap nila. Agad silang tumakbo palabas ng simbahan at matagumpay na nakatakas. Ngunit sa sandaling iyon, lalong lumakas ang mga alulong sa paligid. Wala silang magawa kundi magtago sa isang tunnel sa bangin. Hinaruanggan nila ang pasukan gamit ang mga debris at nagpatuloy sa pag-explore papaloob. Nang sundan nila ang hagdan pababa sa basement, ang kanilang nakita ay nagpatigil sa kanila sa kinatatayuan. Ang buong silid ay nababalot ng kakaibang mga baging na baluktot na parang mga galame ng demonyo. May mga nagkalat na deformed na labi ng tao sa sahig at ang mga buto ay hindi pantay ang pagkabali. Mayroon pang nakikitang dugo sa paligid. Pinigilan nila ang kanilang pagkasuklam at maingat na naghanap sa lugar. Biglang may nakita si Ana na isang lumang videotape. Pakiramdam niya ay ito ang susi sa mga lihim. Agad kumilos si Mike. Hinalungkat niya ang isang sulok na puno ng debris at nakakita ng generator na maaari pang gumana. Mabilis nilang ikinabat ang mga wire at pinaandar ito. Habang umaandar ang makina, pinanood nila ang videotape. Sa mga kumikislap na black and white na imahe, unti-unting lumabas ang matagal nang nakatagong katotohanan. Noong huling bahagi ng World War II, ang International League ay abala sa pagdevelop ng nuclear weapons. Gumagawa rin sila ng mapaminsalang biological missiles. At ang bangin na ito ang kanilang pinakamataas na lihim na base. Ngunit isang biglaang lindol na may lakas na 8.1 magnitude ang sumira sa lahat. Sa gitna ng pagyanig, malubhang nasira ang base at nag-leak ang mga biochemical weapons. Ang mga biological genes sa bangin ay nagsimulang maghalo-halo ng walang kontrol. Bagamat nakaligtas ang mga taong may malakas na resistensya, kapag nahawa, magkakaroon sila ng matinding mutation sa loob ng 5 araw. Upang pigilan ang pagkalat ng gas, pinili ng mga tao na manatili sa bangin at hayaang mamatay doon. Matapos malaman ang katotohanan, nakaramdam sina Ana at Mike ng halo-halong emosyon. Ngunit ang mas mahalaga ngayon ay makahanap ng paraan para makatakas. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isa pang silid kung saan may gumaganang computer equipment mula pa noong late 2000s. Ibig sabihin, may ibang grupo na ring nakapasok dito noon. Nang umilo ang screen, mas malalim pang lihim ang kanilang natuklasan. Matapos ang lindol, isang paramilitary organization na tinatawag na Black Fox ang kumontrol sa lugar. Sa halip na sirain ang bangin, ipinagpatuloy nila ang pagdevelop ng biochemical weapons at gumamit ng drones upang mangolekta ng samples mula sa mutated creatures sa layuning lumikha ng super soldiers. Doon nila napagtanto na ito ang tunay na lihim na dapat nilang bantayan. Binuksan ni Mike ang isang file na pinangalanang Stray Dog. Laking gulat nila nang malaman na ito pala ang self-destruct program ng bangin. Kapag na-expose ang lugar, automatikong sisirain ang buong bangin. Ang safe zone mula sa thermal radiation ay mahigit 4.2 kilometers ang layo. Walang pag-aalinlangan, nagpasya silang bumalik sa exit at tumakas. Bago umalis, muli nilang ipinahayag ang kanilang pagmamahal at nangakong sabay na makakatakas. Ngunit pagdating nila sa pinto, napansin nilang nawawala ang backpack na iniwan nila. Agad naging seryoso si Mike. Napagtanto niyang tila may katalinuhan ng mga hollow men. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita nilang nasa isang clearing ang backpack ngunit walang bakas ng kaaway. Alam niyang isa itong bitag. Agad naghagis si Ana ng 2 smoke grenades. Sa likod ng usok, dahan-dahan silang lumapit habang nakahanda ang mga baril. Ngunit nang hawakan ni Ana ang bag, biglang may lubad na lumabas mula sa dilim at hinayla ang kanyang paa, kinaladkad siya papasok sa hamog. Hindi nagdalawang isip si Mike at hinabol siya. Habang kinakaladkad, desperadong nagpumiglas si Ana at sinubukang putulin ang lubad gamit ang kutsilyo, ngunit masyadong mabilis ang kalaban. Isang hollow man na nakasakay sa kabayo ang humihila sa kanya, paminsan-minsang lumilingon na tila may kinatatakutan. Wala siyang magawa kundi magpaputok, ngunit hirap siyang tumama dahil sa pag-alog ng kanyang katawan. Sa huli, bumangga siya sa ugat ng puno at nawala ng malay. Sa kabilang panig, patuloy na tumakbo si Mike hanggang sa marating ang lugar ng biochemical weapon pit. May masangsang na amoy sa hangin, parang usok mula sa impyerno. Ngunit iniisip si Ana, tumalon siya pababa ng walang pag-aalinlangan.
Sa kabilang banda, si Ana ay nakabitin sa hangin at desperadong sinusubukang makawala. Lumapit ang Hollow Man na tila gustong takutin siya. Sa matinding determinasyon, sinipa niya ang nilalang. Napatras ito at doon siya nakawala at tumalon sa lupa. Ngunit nahawaan na ang Hollow Man. Hinugot nito ang military knife at umatake. Hindi umatras si Ana at lumaban. Mabilis siyang nakaisip, kumuha siya ng sulo at inihagis ito sa nilalang. Dumating si Mike sa eksaktong sandali at pinaputokan ito, tuluyang pinatay ang halimaw. Matapos matiyak na ligtas si Ana, sinuri ni Mike ang suot ng nilalang. Nang makita niya ang identification, nanlamig siya, ito ang unang sentinel na si Shaw, ang taong nagbigay ng pangalan sa Hollow Man. Mas lalo siyang kinabahan at mas lalo niyang gustong makabalik sa Lookout Tower. Ngunit natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang missile silo. Madilim ang paligid, tanging liwanag mula sa itaas ang makikita. Dahan-dahan silang umakyat, ngunit ang kanilang nakita ay nakakagulat. Dahil sa lindol, nasira ang biochemical missiles at nag-leak, kaya nag-mutate ang mga nilalang sa paligid. Parang konektado ang mga ito sa isang misteryosong puwersa, naglalabas ng kakaibang liwanag. Kahit baluktot na ang kanilang anyo, makikita pa rin ang bakas ng pagiging tao. Patuloy silang umuungol na parang sumisigaw ng walang katapusang paghihirap. Pinigil ni Ana at Mike ang kanilang hininga habang dahan-daang tumatawid. Ngunit bago sila makarating sa hagdan, may natapakan si Ana at nagising ang mga nilalang. Agad kumilos ang mga baging at binalot siya. Buti na lang at mabilis si Mike, ginamit niya ang kutsilyo ni Shaw upang putulin ang mga ito. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sunod-sunod ang pag-atake ng mga baging. Habang halos mawala na sila ng pag-asa, agad pinasabog ni Ana ang isang explosive. Nakatakas sila at nakabalik sa ibabaw kung saan nakita nila ang isang warehouse. Naalala nilang military base ito noon, kaya pumasok sila na may pag-asa. Sa loob, natagpuan nila ang isang sasakyang militar mula World War II. Mas nakakagulat pa, may winch ito na maaaring gamitin sa pag-akyat. Gamit ang metal cable, maaari silang umakyat palabas ng bangin. Muling nabuhay ang pag-asa sa kanilang mga mata. Matapos ayusin ni Mike ang sasakyan, agad silang nagmaneho papunta sa bangin. Malapit na silang makatakas. Hindi sila basta susuko. Nagpalitan sila ng cover habang pinapatay ang mga paparating na Hollow Men. Sinimulan ni Ana ang sasakyan at nagsimulang umakyat ito sa cable. Ngunit habang sila ay nakahinga ng maluwag, napansin nilang mas marami pang Hollow Men ang umaakyat mula sa ibaba. Halos maabot na sila. Muling kinuha ni Mike ang kutsilyo ni Shaw at walang awa niyang tinaga ang halimaw sa ilalim niya. Sumali rin si Ana sa laban. Biglang may Hollow Man na umatake mula sa gilid. Nataman si Mike ngunit nakahawak siya sa railing ng sasakyan at nakabawi. Sa sandaling iyon, nakaisip siya ng paraan. Tinusok niya ang fuel tank at umagos ang gasolina pababa sa cable. Mabilis siyang umakyat pabalik sa sasakyan, sinindihan ng flare at inihagis pababa. Habang nagiging unstable ang sasakyan, agad nilang pinutol ang cable. Bumagsak ang sasakyan at sa gitna ng malakas na pagsabog, tuluyan silang nakatakas sa mga halimaw. Nakawala sila mula sa impyernong kanyen. Pagbalik sa ibabaw, tinitigan ni Ana at Mike ang nasirang kanyen na may halong emosyon. Alam nilang napakaraming lihim at panganib ang naroon. Upang maiwasan ang panibagong sakuna, nagpasya silang pasabugin ang kanyen at tuluyang iwan ito. Bumalik sila sa Lookout Tower. Nag-report si Mike gaya ng dati, ngunit iba na ang tugon, hindi na ito malamig at mekanikal. Biglang nakipag-usap ang kanyang mga superior at tinanong kung nakapasok ba siya sa kailaliman ng kanyen. Nagulat si Mike ngunit mabilis siyang kumalma at nagsinungaling. Biglang naging malamig ang tono ng mga superior. Sinabi nilang may na-activate na computer system sa ibaba. Kung hindi si Mike ang gumawa nito, ibig sabihin ay ang bantay sa kabilang tower. Inutusan siya na patayin ng sentinel sa kabilang panig upang maiwasan ang hinala. Tinanggap ni Mike ang utos, ngunit sa kanyang isip ay nagpaplano siya kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang hindi nila alam, nakita na ng mga superior ang lahat sa pamamagitan ng kamera. At sa usapang iyon, napatunayan ang pagtataksil ni Mike, agad nagpasya ang mga nakatataas na pumunta mismo sa kanyan upang personal na lipulin ang dalawang taksil. Kinabukasan, sinimulan ni na Mike at Ana ang kani-kanilang plano. Habang hindi nila mapigil ang ipagtapat ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Biglang umalingaw-ngaw ang ingay ng isang helicopter sa itaas ng lambak. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mike habang tumingala siya. Nakita niya ang emblem ng Black Fox sa katawan ng helicopter at agad niyang napagtanto na paparating na ang panganib. Galit siyang sumigaw kay Ana na tumakbo agad. Sa kabilang panig, nang dumating ang mga nakatataas sa Lookout Tower, natuklasan nilang wala na si Mike. Agad silang napuno ng galit. Nagpadala sila ng mga well-equipped drones upang hanapin ang dalawa na tumatakas sa lambak. Ang mga drone na ito ay napakabilis kumilos at may mga Gatling gun.
Mabilis nilang natunton si Mike na tumatakbo sa masukal na kagubatan at agad siyang inatake. Sa kabutihang palad, mahusay na marksman si Mike at nataman niya ang isa sa mga drone. Si Ana naman ay hindi rin umatras. Matapos iwasan ng mga bala, maingat niyang pinaputukan at pinabagsak ang dalawang drone na humahabol sa kanya. Pagkatapos nito, mabilis silang tumakbo papunta sa tuktok ng bundok. Nakahanap sila ng magandang pwesto at inihanda ang sniper rifle, itinutok sa satellite launcher sa gilid ng bangin. Nauna na nilang inilatag ang mga cable doon. Kapag sumabog ang isang launcher, magti-trigger ito ng hindi mapipigilang chain reaction. Kasabay ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog, agad na nawasak ang lahat ng satellite launcher sa bangin. Tumunog ang isang matinis na alarma sa lookout tower. Nakita ang bangin sa satellite imagery at agad na na-activate ang self-destruct sequence. Mabilis na tumakbo si Mike papunta sa safe zone. Ang mga nakatataas naman ay nagmadaling sumakay sa helicopter, ngunit huli na ang lahat. Tinamaan ng helicopter ng isang malakas na shockwave, nawalan ito ng kontrol at bumagsak sa bangin na nagdulot ng matinding pagsabog. Samantala, si Ana ay nakaligtas sa blast radius sa tamang oras. Ngunit si Mike, dahil sa sugat sa kanyang mga binti, ay inabutan ng pagsabog at nahulog sa tubig. Matagal na naghintay si Ana sa kabundukan ngunit hindi niya nakita si Mike na lumitaw. Kaya umalis si Ana papunta sa isla na napagkasundoan nila, umaasang magkikita silang muli balang araw. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan habang papunta siya sa hapagkainan dala ang isang tray, nagulat si Ana nang makita na nakaupo sa harap niya si Mike, ang lalaking matagal na niyang hindi nakita. At doon nagtapos ang pelikula. Kung gusto mo pa ng mga ganitong movie recap ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell upang updated ka kaagad sa ating mga upload. E-comment mo na rin kung anong gusto mong movie ang susunod nating i-recap.